Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is Friday and this is our 5th installment of our current series, which is Give Yourself Fully to the Work of the Lord. Our topic for today is Servants of the Lord. So, yung mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 3, verses 10 to 14. So, putol siya. Hindi ko na siya na-screenshot ng buo kasi mahaba siya. But, let us still read it. So, in English version, what should we do then? The crowd asked. John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, then what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So, in Filipino translation naman, tinanong siya ng mga tao kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila ay nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tukod niya. Tinanong din siya ng mga kawal at kami po naman ano ang dapat namin gawin. So, ayun nga sinabi ko kanina po doon siya. But anyway, so pinapoint out lang nito na kahit saan ka man nanggaling or ano man yung work mo, so kahit na naniningil ka ng buwis, kahit pa soldier ka based dito sa verse na nabasa natin, or kahit pa isa kang may kaya na marami kang damit or marami kang food na ma-share. So, any type of person, we can be servants of the Lord. Or we should be servants of the Lord. The Lord, diba? So, ibigay natin yung mabibigay natin kasi that is one thing na nag-glorify sa Lord when we help our brothers and sisters. So, in serving our brothers and sisters, we too are serving our Lord, diba? Kasi creations din yan ng Lord, nilikha rin yan ng Lord, and we are created all together to survive with one another, diba? So, we should help out each other. So, ito yung pinaka-message nitong verse na binasa natin. So, para mas mapalawak pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the gospel of the kingdom is disruptive. So, si Jesus Christ daw, pagdating niya rito sa mundo natin, once bumalik siya rito, iibahin niya yung pamamalakad dito sa mundo. So, yayanigin niya itong mundo natin. Disruptive nga, diba? So, parang iibahin. May commotion, diba? Yayanigin niya ang buong mundo. Dahil, diba, gaya ng sabi ng Pastor Russell, akala ni Satan, siya yung namamahala sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. But then, babalik na si Jesus Christ dito and yayanigin niya. Ipapakita niya kung sino ba talaga ang King of all kings, diba? Ipapakita niya kung anong pamamahala ang gagawin niya dito sa mundo natin, kung paano niya babaguhin yung mga tao rito simula sa pagre-repent nila ng kasalanan nila and so on, diba? So, the gospel of the kingdom is disruptive. And number 2, the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. So, gaya ng sinabi sa verse, kahit ano pang ginagawa mo sa buhay, kahit ano pang estado mo, or kahit saan ka man manggaling, we are to become kingdom citizens. So, just like dito sa mundo natin, kahit saang bansa ka pa manggaling, kahit ano pang estado mo sa buhay, mahirap ka man, middle class, mayaman, we are to serve the Lord. So, kingdom citizens nga. So, ano ba yung mga nakapaloob sa isang kingdom? Di ba mga servants? So,
kingdom citizens. We are kingdom citizens. We are servants of the Lord. Kaya nga, ang topic natin for today is servants of the Lord. So, we are to serve Him in everything that we do. So, gaya na sabi ni Sir Khalid kagabi sa relationship talk namin, from Him, through Him, and to Him. So, dapat ayan yung lagi natin ginugol sa mga ginagawa natin, di ba? In general yan. From Him, through Him, and to Him. And number 3, all citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. So, kahit anong gawin natin, umaga hanggang gabi, lahat ng gagawin natin, dapat siniserve natin ng Lord, dapat nakakapagbigay glory sa Kanya. Dapat nag-glorify natin siya. So, paggising pa lang natin, magbasa tayo ng Bible, and huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam natin hindi maganda sa paningin niya. So, ayun lang. Napaka-basic lang na explanation nito, di ba? Ibig sabihin, saan man tayo talaga manggaling and anumang oras, we are servants of the Lord. So, idagdag ko lang din, kasi kagabi nga, diba, nagkaroon kami na relationship talk. So, may nabanggit sa amin si Sir Khalid about sa ministries. So, when we say ministries kasi, ano pumapasok agad sa isip natin yung mga ministry inside the church. So, serving the Lord inside the church only. So, hindi siya limited doon, pero yun yung typically na naiisip natin when we hear the word ministry, yung mga worship, outreach, kids ministry, media and tech. So, hindi lang pala yun. So, even outside the church, we are doing ministries, di ba? Yung school ministries, yung sa business mo, yung sa family mo, yung paggalang mo sa mga magulang mo. So, everything na kinreate ng Lord ay para sa Lord din. Kinreate niya yun para makapagbigay tayo ng glory sa Kanya. So, may kanya-kanya tayong ministry sa buhay and araw-araw na ginagampanan natin. And, tugmang-tugma siya dito sa verse natin, dito sa topic natin. Kasi nga, hindi lang pala tayo kapag nasa loob ng church, nag-serve sa Lord. So, even outside. So, when we do good to other people, na creation din niya, that is ministry. So, there are a lot of types of ministries and that we should, look out for that, diba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, demolish the idolatry of money. Number 2, serve God wherever we are. Number 3, give ourselves fully. So, for our discussion part by now, after watching this devotion, we should be able to identify the reasons as to why it is important to know that the gospel makes us full-time servants of the Lord. So, that is all for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us.